Roberto Barangkel, taga Kilikaw, Daraga Albay. Dating rebel returnist. Ngayon, nagbalik na ako sa ating pamahalaan, sa gobyerno, para maituwid ko ang aking sarili, ang pagkatao ko dahil sa noon panahon nung ako recruit nila na nasa murang edad pa ako, kaya ako nadala nila na kung sano na inano ako nila, parang linin lang sa paniniwala nila na sila daw makapagbibigay ng magandang kinabukasan sa mga katulad ko na kapos sa pinag-aralan. Tapos yun ang nangyari hanggang sa inutos-utosan ako nila magdala ng mga sulat, tapos iba pa, hanggang sa pinawak ako nila ng baril nung panahon na ako pinagkatiwalaan na nila, hanggang sa nalason ang aking isipan. Kaya ngayon nandito ako para ikwento ko talaga sa inyo ang tunay na pangyayari sa aking buhay nung nasa loob ako nila, ano ang mga ginagawa nila na mga pangluloko nila sa mga kababayan ko sa Albay o sa iba pa na sa syudad. Ang ginawa nila sa akin, itinago ako nila sa aking pamilya. Itinakbo ako nila sa bundok. Dito na sa ano na yan, sir, sa bundok na, sir. Hindi alam ng magulang ko, sir. Nung nalaman ng magulang ko, nagalit sa akin yung mga magulang ko kasi alam nila na yan ay mga komunista. Hindi pwede pagkatiwalaan ng mga tao. Ngayon, sir, ang mga nakita ko na sa kanila noon, kaya nag-isip ako na bumalik ako sa gobyerno. Kasi ang ginagawa nila, sir, sa mga bundok, sa mga tao sa bundok, ginagawa nila na parang linuloko lang nila, sir, yung mga tao sa bundok. Yung mga magsasaka, mga parakopra, lahat yan, sir, hiningihan nila ng mga tax. Tapos, sir, yung mga hold up, sila nang-hold up. Mga kasama ko, ako iniiwan nila sa isang kubo, tapos sila, yung bus, ino-hold up nila. Kaya doon ko na-realize, kaya ako, nag-iisip ako kung paano ako makabalik. Kasi siyempre, sir, takot din ako na baka makita ako ng pulis, sundalo, baka ako patayin. Ngayon, pinag-isipan ko baga ako umalis sa kanila. Kaya nung taon na yun, sir, nabuo na ang plano ko na ako tatakas na sa kanila. So, tumakas ka? Oo, tumakas ako, sir, sa kanila. Hindi na ako nagpaalam. Tapos, diretso na ako, sir, sa aking pamilya. Tapos, yun na, sir, na hindi ko, sir, malaman sa aking sarili kung paano ko ibalik ko yung pagkatao ko sa ating pamahalaan, sir. Kaya ang ginawa ko, inano ako ng kapatid ko na pare, dinala muna ako sa Cebu. Doon ako, sir, pinahingaan ng kapatid ko para maalis daw yung doktrina sa akin, sir. Tapos nung unti-unti na nakabalik ng sa tao, yung pakisalamuha sa tao, bumalik na rin ako, sir, dito sa Albay, sa Bicol. Tapos yun na, sir, na ako ng mga kaibigan ko, na may kaibigan ako na may kwan sa sundalo, sir, sa gobyerno. Ipinasok ako, sir, bilang maging asset muna nila. Okay.
Balik tayo doon sa bilang nung kapanahonan mo dito sa Albay. Yes, sir. Anong mayroon ng Albay para sa kilusan? Ang albay, sir, ang mga MPA, sir, ang ginagawa nila, sir, dito sa albay, ang sabi nga nila, narinig ko sa kanila, yung imasbis nila yung mga propaganda, sir, para madali daw nila makuha, maipasok yung doktrina sa mga tao, lalo na, sir, sa mga kabataan. Yun ang pinakaplano nila. Tapos, sir, yung kasama na, sir, yung paglikidar nila sa mga pulis, sundalo. Tapos, sir, yung mga sibilyan na ginawan lang nila ng mga istorya, sir. Nga, alimbawa, sir, may isang poste sa isang barangay. Sa kanila, yung poste na yon, sisiraan ka, ipapapatay ka. Kasama yan, sir, sa sa plano nila. Tapos, sir, yung iba pa, mayroon pa yan, sir, yung sabing pakikibakan nilang armado. Yun ang pinapakita nila sa mga tao na sila malakas daw, buhay. Tinatangilik sila ng tao. Pero, sir, sa katotohanan, ang tao, sir, sa bundok, sir, ayaw na sa kanila. Kaya lang, sir, takot. Takot sila? Oo. Kasi, sir, ako, iniobserbahan ko, sir, yung mga tao. Ang tao, sir, sa bundok, parang ayaw na sa kanila. Kaya lang, siyempre, hindi man inaabot ng mga ating kayo, sir, mga sundalo, sir. Kaya siguro, doon sila na yung tao, parang nadadala na lang nila, sir, sa paniniwala nila. Kasi, sir, gutom ang tao sa bundok, sir. Kami nga, sir, noon, minsan, sir, hindi kami nanangalian, hindi nangapunan. Minsan, sir, ako, kinakain ko na lang, sir. Nag-aakyat na lang, sir, yung nyog. Kundi, sir, yung bayabas. Marami, sir, na MP na gusto ng magsialisa na. Akala ko malaki yung mga nakulitan yung mga suportang pera sa mga tao. Bakit dumarating sa punto na nagugutom kayo? Ang pera, sir, hindi man namin, sir, nakikita. Kasi, sir, pag may pera, ibinibigay nila, sir, sa mga commander. Ang mga raso, sir, gutom. Yung ginagawa nila, inuutosan lang nila kami. So, kayo yung raso? Oo, sir. Oo. Kami ang ginagawa nila na kunin mo yon. Alimbawa, sir, project na diki ng gobyerno. Pupuntahan yan, sir, yung kontraktor ng commander, kakausapin. Tapos, pag magbibigay na yan, sir, ang utosan, sir, yung mga maliliit na, yung mga mandirigma, tinatawag baga, sir. Yun ang utosan nila. Pagkuha ng pera, kinuha namin, bibigay na yon sa kanya, sa commander. So, maliban sa mga kontraktor, ano pa yung nagiging source nyo ng suporta na pera? Sa mga parauma, sir, yung nagbibigay ng palay, hingian ka, halimbawa, ako farmer, sir, hingian ako niya ng palay. Ang isang hektarya, halimbawa, tinatawag nila, sir, na sunang gerilya nila, hawak nila. Halimbawa, isang hektarya, hingian ako niya ng mga 30 kaban. Ganyan. Halimbawa, inaanihan ko yan ng mga 100 plus. Hingian ako niya ng mga, siguro, sobra pa, 30. Tapos yung iba, sir, yung mga, halimbawa, sir, ako, yung para karne baga, sir, may negosyo ako. Papadalang ka, sir, ng solicitation, tapos kakausapin ka, sir, nila. Tawag nila, inaalyado nila. Tapos, bibigyan ka nila ng eksakto. Halimbawa niya, ang buwan, magbigay ka sa amin ng mga 2,000. Ganyan, sir. Tapos yung mga kabataan, sir, bibigyan nila ng mga silyab, yung binabasa. May bayad yan, sir, mga siguro 5 piso. Yung mga valid, mga propaganda. Yun, sir. Yan ang ginagawa nila. Tapos, sir, yung iba pa, sir, basta, sir, may mga project, ang gobyerno, lahat yan,
kinakausap nila sir yung mga kontraktor. Yung kinakausap nila, hiningihan nila yan. Kung milyon ang hinihingi nila, milyon na. Kung ilang milyon ang budget yan, sir. Oh, tapos napupunta lang yan, sir, sa mga commander. Ako nga, sir, sa katunayan, umalis ako, kahit brief, hindi ako nila naibili. Sabi nila, may bibigay daw na subsidyo. Tawag nila. Ano tawag no? Yung allowance man, sir. Wala man. Yung brief ko, nakakarating na dito sa may kuwang ko. Sa baba. Tapos, yun na, iniisip ko na sabi ko, anong ginagawa ko sa lugar na ito? Kasi kung hindi ako mag-isip, dito ako mamamatay, wala man akong kinabukasan. Kaya, doon na sir na... Maliban doon sa mga kontrata na may mga project na sinasabi mo, meron ka ba bang alam na source ng mga financial support? Oh sir, ang iba sir, pag eleksyon sir, isa na yan. Yung mga politiko sir, nagbibigay talaga. Sir. Tapos, yun nga sir, yung mga politiko nagbibigay. Mula yan sir sa kagawad, mayor, pataas yan sir. Nagbibigay sila. Kaya kami nga nag-iisip, sana pupunta ang pera. Tapos, bakit ganito? Kami, ngayon sir, nandito na ako sa, sa gobyerno. Nakikita ko pa rin sir, parang sila pa rin ang parang sila sirang nagpapalaki ng rebelde baga sir? Ng mga NPA. Kung hindi nila bigyan yan, siyempre sir, wala man tatagal dyan sir na mga kabataan, mga mabibiktima sila na mga katulad namin, mga manggagawa, yung mga magsasaka, kabataan, wala man, kababayan. Wala man sir, tatagal kung walang magsusuporta talaga. Oh, yes sir.